Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, September 19 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan, importanteng naka-like ka, naka-subscribe at nakahit ang notification bell para next update ay mabilis kitang mano-notify. So meron tayong minomonitor ngayon na banta ng Super Typhoon. Alam niyo ba kung gaano kalakas ang Super Typhoon category na bagyo? Yung tinatawag natin na Super Typhoon category, para ho sa mga hindi nakakaalam, ay merong lakas ng hangin na 220 kilometers per hour pataas po yan. At etong panibagong bagyo, si Bagyong Nando, ay nasa category bilang isang super typhoon. So tignan natin yung tinatawag natin na track and intensity forecast. Ito nga pong si Bagyong Nando at kung kailan po talaga siya direktang maglalandfall sa kalupaan po ng extreme northern Luzon. So kung makikita nyo sa ating tinatawag na track and intensity forecast ay talagang pasok siya sa tinatawag natin na category bilang isang super typhoon. Pagdating pa po siya ng September 22, Monday ho ito, alas 2 ng hapon, mas direktang makakaapekto dito po sa extreme Northern Luzon. So para clear din sa bawat isa at hindi tayo malito, ang mga lugar sa extreme Northern Luzon, kasama dyan ang Batanes, ang Babuyan Islands, ang Ilocos Norte, ang Cagayan, at ang Apayao. So mas malawak pa yung posibleng maabot niyan dahil po yung extension ng kanyang hangin, mas malawak pa po. At hanggang Tuesday yan, patuloy ang epekto niyan at yung pagiging super typhoon niya nakikita natin bandang dulo habang papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So, yung pinaka-exact na lokasyon po ngayon, ito nga pong si Bagyong Nando, ngayong September 19, no? Kaninang alas 2 po ng madaling araw ay tinahak po niyang direksyon na 1,085 kilometers east of Central Luzon na may lakas ng hangin na 75 kilometers per hour. At mamayang alas 2 naman, September 19, ngayong araw din po ng Biyernes, 1,055 kilometers east of Northern Luzon. At mas lumakas agad siya o nag-intensifies sa 95 kilometers per hour, isang severe tropical storm category. At pagdating naman ng September 20, ay alas 2 ng madaling araw, 1,000 kilometers east of Northern Luzon na ho siya. 100 kilometers per hour ang lakas ng hangin, isang ganap pa rin na severe tropical storm. Pagdating naman ng September 20 pa rin, alas 2 ng hapon, 940 kilometers east of Northern Luzon at nasa typhoon category na siya, 120 kilometers per hour na lakas ng hangin. So balikan natin yan mamaya mga kababayan, mga kaibigan. Ito kasing isang bagyo pa, no? Nasa labas naman na si Mirasol ay nakakaapekto pa rin yung trap or extension ng kanyang hangin. Si Bagyong Mirasol ay meron pong lokasyon sa ngayon na 450 kilometers west of Calayan, Cagayan at nasa 65 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin at bumugso hanggang 80 kilometers per hour. May pagkilos po pa westward sa bilis po na 15 kilometers per hour. So balikan ulit natin yan. Dito muna tayo at alamin muna natin yung lagay ng panahon ngayong araw po ng Biyernes. Sa tinatawag natin na forecast weather condition, sa ere po ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, patuloy po ang cloudy skies ngayong araw po ng Biyernes with scattered rains and thunderstorm dahil po sa extension ng hangin itong si Bagyong Mirasol. So impact pa rin yan ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa malaking bahagi naman po ng Metro Manila, Pangasinan, ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula ay patuloy pa rin ang weather condition dyan. No? Cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorm. Yung mga kalat-kalat na pag-ulan na sinasamahan ng pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Kapag mayroong moderate to heavy rains, asahan natin ang pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa malaking bahagi ng Bicol Region, the rest ng Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon ngayong araw din ng Biyernes ay asahan natin ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorm lalo na hapon at sa gabi dahil po sa habagat or southwest monsoon na mas lumalakas ngayon dahil kay Bagyong Mirasol at mas palalakasin pa nito nga pong si Bagyong Nando na nasa super typhoon
category. So balikan na natin itong si Bagyong Nando. So paano nga ba natin nasabi ito na magiging isang super typhoon category? So ngayon po dahil nasa karagatan pa siya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, mas malawak siya o mas mabilis siyang lumalakas. Ang bagyo kasi depende yan sa sitwasyon or sa lokasyon niya para nagiging isang mas malakas siya na bagyo. Dahil nga nauna itong si Bagyong Mirasol nakabuelo na nakabuelo na yung sirkulasyon ng hangin, yung habagat, yung easterlies, kaya naman mabilis ho na de-develop itong si Bagyong Nando. Kapag ganyan yung naging senaryo, automatically mataas ang tsansa na maging super typhoon ang isang bagyo na sinusundan ng isang bagyong papalabas pa lang, at si Bagyong Nando nga po yun. Sa area of probability nitong si Bagyong Nando ay nakita naman natin may tsansa pa itong magbago o mag-recurve yung kanyang direksyon. Pero yung landfall scenario na tatama po sa extreme northern Luzon, mas mataas ang tsansa kumpara doon sa sinasabi nating pag-recurve or pagbabago ng direksyon nito. Dahil kapag mahina ang high pressure sa taas, hindi mahahatak ito nga pong si Bagyong Nando, bagos mas bababa pa siya dyan sa malaking bahagi ng Luzon at baka mas maapektuhan pa ang ilang bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ng trap or extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Nando. So kabayan, maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil itong si Bagyong Nando ay ang kauna-unahan o inaasahan magiging kauna-unahang super typhoon na bagyo ngayong taon po ng 2025. At meron tayong mga paalala kapag unang super typhoon talaga, malakas ang nagiging epekto. Ngayon, nagbigay na tayo ng babala, ang Pag-asa nagbigay na maging handa at maging alerto tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Asahan nyo by Monday, Tuesday ay wala pong pasok sa lahat ng eskwela o levels po yan. Dahil dyan direktang maglalandfall or dyan direktang mas makakaapekto eto nga pong banta ng super typhoon na si Nando. Yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag na huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.